Sa aklat ng Job, binanggit ng Diyos ang isang napakalakas na nilalang na tinawag na Behemoth. Sinasabi nitong ito ay isang obra ng Diyos, isang nilalang na hindi kayang talunin ng sinuman. Ngunit ano nga ba ang Behemoth? Isang tunay na hayop, isang sinaunang dambuhala o isang simbolo ng espiritual na katotohanan? Tuklasin natin ang sagot sa video na ito. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at mga misteryo ng Biblia. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang Behemoth ay unang binanggit sa aklat ng Job 40, 15 hanggang 24, kung saan ito ay inilarawan bilang isang napakalakas na hayop. Sinasabi rito na ang Behemoth ay kumakain ng damo tulad ng baka, ngunit taglay ang lakas ng isang dambuhala. Isa sa mga natatanging paglalarawan nito ay ang kanyang malalakas na kalamnan, matitigas na buto na tila gawa sa tanso, at buntot na parang isang matibay na punong kahoy. Dahil dito, maraming haka-haka kung ano nga ba talaga ang Behemoth. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang hipopotamo o isang elepante dahil sa laki nito at pagiging halamang kain. Ngunit may isang bahagi sa Biblia na nagsasabing ang buntot nito ay parang isang cedar tree na tila hindi akma sa isang hipopotamo o elepante. Dahil dito, may iba namang naniniwala na ang Behemoth ay maaaring isang prehistoric na hayop tulad ng isang dinosaur, partikular na ang isang Brachiosaurus o isang iba pang dambuhalang reptilya. Ngunit, sa mas malalim na pag-aaral, maaaring ang Behemoth ay hindi lamang isang literal na hayop kundi isang simbolo ng isang espiritual na konsepto. Ano kaya ang nais ipahiwatig ng Diyos sa pagbanggit sa Behemoth? Bukod sa pagiging isang pisikal na nilalang, maraming iskolar at tagapagpaliwanag ng Biblia ang naniniwala na ang Behemoth ay sumisimbolo sa isang mas malalim na espiritual na konsepto. Sa ilang interpretasyon, ang Behemoth ay itinuturing na isang representasyon ng lakas at kapangyarihan ng nilikha ng Diyos. Sa Job 40:11, sinasabi na ito ang unang nilikha ng Diyos na nagpapahiwatig ng pagiging kahanga-hanga at matatag ng nilalang na ito. May mga teologong naniniwala na ang Behemoth ay kumakatawan sa kayabangan ng tao. Ang kanyang di matitinag na katawan at malakas na postura ay sumisimbolo sa isang nilalang na hindi natatakot sa iba. Sa ganitong pananaw, maaaring isang babala ang Behemoth laban sa kayabangan, isang kasalanang madalas na humahantong sa pagkawasak. Ang Behemoth ay inihahambing din sa mga puwersa ng kalikasan, isang nilalang na walang sinuman ang maaaring sumupil maliban sa Diyos. Tulad ng mga malalakas na unos at lindol, ito ay paalala sa atin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin sa buhay. Sa ibang mga interpretasyon, ang Behemoth ay inihahalin tulad sa mga makapangyarihang kaharian ng mundo, mga imperyo at pamahalaan na tila hindi matitinag, ngunit sa huli, ang Diyos pa rin ang may ganap na kapangyarihan sa lahat. Gayun din, ang Behemoth ay maaaring isang paalala sa atin ng ating pangangailangan sa Diyos. Sa kabila ng ating pisikal na lakas o tagumpay, wala tayong tunay na kapangyarihan kung wala ang gabay ng Panginoon. Ang tanong ngayon, paano natin dapat isabuhay ang mga aral na matututunan natin mula sa Behemoth? Ano ang kaugnayan nito sa ating pananampalataya sa kasalukuyang panahon? Ang kwento ng Behemoth sa aklat ng Job ay hindi lamang isang paglalarawan ng isang kakaibang nilalang, kundi isa ring paalala sa atin ng ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Una, ipinapakita ng Behemoth na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan sa lahat.
Kahit gaano kalakas o katibay ang isang nilalang, wala itong laban sa kapangyarihan ng may lalang. Sa ating buhay, madalas tayong nakakaranas ng pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan, ngunit ipinapaalala ng Biblia na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Pangalawa, ito ay isang paalala na hindi lahat ng bagay ay kaya nating ipaliwanag. Ang behemoth ay isang mahiwagang nilalang at gayon din, maraming bagay sa ating buhay ang hindi natin agad nauunawaan. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, matututuhan nating magtiwala sa plano ng Diyos. Pangatlo, ang behemoth ay sumisimbolo sa pisikal na lakas at katatagan. Sa ating espiritual na buhay, hinahamon tayo na magkaroon ng matibay na pananampalataya upang mapanatili ang ating paninindigan sa gitna ng mga pagsubok. Pang-apat, tulad ng behemoth na hindi natitinag sa harap ng anumang panganib, dapat din tayong maging matatag sa ating pananalig sa Diyos. Anuman ang dumating sa ating buhay, ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa Kanya. Panglima, ipinapakita ng behemoth ang kahalagahan ng pagpapasakop sa Diyos. Sa halip na ipagyabang ang ating kakayahan, mas mahalaga ang pagkilala na ang Diyos lamang ang tunay na makapangyarihan. Panganim, ito rin ay isang hamon para sa atin na lumago sa ating espiritual na buhay. Ang isang Kristiyano ay dapat na lumakas hindi lamang sa pisikal, kundi lalo na sa espiritual upang mas mapalapit sa Diyos. Pangpito, sa kabila ng ating mga kahinaan, ang Diyos ang ating kalakasan. Sa tuwing tayo ay pinanghihinaan ng loob, maaari nating tingnan ang behemoth bilang isang paalala na ang Diyos ay laging nariyan upang palakasin tayo. Sa panghuli, ang behemoth ay isang patunay na ang lahat ng nilikha ay sumasalamin sa kadakilaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makikita natin ang Kanyang kapangyarihan hindi lamang sa kalikasan kundi sa ating buhay mismo. Ang behemoth ay hindi lamang isang makapangyarihang nilalang sa Biblia, kundi isang mahalagang paalala tungkol sa pananampalataya, kapangyarihan at katatagan sa gitna ng mga pagsubok. Una, ipinapakita nito na ang Diyos ang tunay na may hawak ng lahat ng bagay. Tulad ng behemoth na hindi kayang talunin ng sinuman, ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi dapat matinag anuman ang ating pagdaanan sa buhay. Pangalawa, ito ay paalala na ang ating lakas ay nagmumula sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nanghihina, maaari nating balikan ang kwento ng behemoth bilang isang simbolo ng kapangyarihan na nagmumula sa ating pananampalataya. Pangatlo, ipinapakita ng behemoth na ang mundo ay puno ng misteryo, ngunit hindi natin kailangang maunawaan ang lahat. Minsan, kailangan nating magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang Kanyang mga hakbang. Pang-apat, ang behemoth ay isang representasyon ng pagiging matatag sa harap ng pagsubok. Tulad ng matibay nitong katawan, kailangan nating palakasin ang ating pananampalataya upang malampasan ang anumang unos ng buhay. Panglima, ito ay isang paalala na ang kasagutan sa ating mga tanong ay matatagpuan sa Diyos. Maraming interpretasyon ang lumitaw tungkol sa behemoth, ngunit sa huli ang mas mahalaga ay ang mensahe nitong nagtuturo sa atin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Pang-anim, ang kwento ng behemoth ay nag-aanyaya sa atin na maging mas malapit sa Diyos dahil siya lamang ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Pang-pito, dapat nating tandaan na hindi lamang tayo nilikha ng Diyos upang mabuhay sa mundo, kundi upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Tulad ng behemoth, ang ating layunin ay ipakita ang Kanyang kadakilaan. Pangwalo, ang ating tunay na lakas ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa ating patuloy na pananalig sa Diyos. Sa bawat hamon ng buhay, tandaan natin na ang Diyos ang ating sandigan.
Ang kwento ng Behimoth ay isang makapangyarihang paalala sa atin na sa kabila ng ating mga kahinaan, may isang Diyos na matibay at makapangyarihan na laging nariyan upang gabayan tayo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaaring harapin natin ang iba't ibang hamon at pagsubok, ngunit kung ipagkakatiwala natin ang ating sarili sa Diyos, matutuklasan natin ang tunay na kalakasan na tanging Siya lamang ang makapagbibigay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pananampalataya at mga misteryo ng Biblia. Maraming salamat at naway pagpalain kayo ng Panginoon.